Sana lang, no? Ngayon, mga bossing, eto din ho, no? Unahin natin nasan ba si Coco Pimentel? Ano po ang nakikita tungkol dyan sa impeachment na yan? Ang nasunod si Senate President, so nakahintay na. Eto, di ba? Coco Pimentel po, mga bossing, no? Siya din yung nagsabi na ang impeachment ay dapat forthwith. Agad-agaran sa lalong pinakamadaling panahon. No? Hindi pwede yung postpone. Huhuli yata. Gusto yata maubos yung termino ni Inday Sara Duterte bago mag-umpisa. June 2, tapos naging 11. Baka naman meron pa susunod dyan, Chis Escudero. Nahahalata na ng taong bayan. Pakinggan nyo ito. Yun na nga yung mali kasi noong Pebrero in-announce na yung impeachment calendar. So ang posisyon ko nga noon Pebrero pa na dapat hindi na hintayin yung resumption ng plenary session. So ang nasunod si Senate President. So nakahintay na tayo ng 4 na buwan, tapos biglang sasabihin 1 week postpone. Di po ba? 1 week postpone. Dumating ng Hunyo 2, tapos dinifer. Disagree na ako dun. Ikaw, na-delay na nga ng 4 na buwan, i-delay mo pa ng plus 8 days. Bakit? What's the purpose? Meron ba? Yan. Matatanong, forthwith is naging forthwithout, sabi ni Mada. Sabi ni Josepa Miguel, taong bayan, sugod sa Senate, turn all the table upside down. Ano bang nangyayari? Kasi syempre parang may mga lumalabas na baka hindi na matuloy ito. May maraming mga nagsasabi na tanggapin na lang daw, di ba? Talagang ganyan ho ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Ay naku, mga kababayan, yung pagsasabihin na tanggapin na lang daw po, lugi tayo doon. Luging-lugi ho tayo doon. Especially pag pinag-usapan po yung confidential funds na hindi nila maipaliwanag. Paghahayaan lang po natin, hayaan mo na yan. Okay na yan. So, asahan nyo po, mas lalong magiging worse ang Pilipinas pagdating po sa korupsyon. No? Kung si Sara Duterte nakalusot hindi nila kayang ipaliwanag yung confidential funds na yan. No? Nakalusot Wala silang mga pagpapaliwanag kung sino yung mga tao na nandoon sa loob ng confidential funds na yan. Hindi sa ibig sabihin, tayo din pwede nating gawin. No? Boss, may natitira pang pera yung confidential funds natin. Sulat ka na lang ng ilang mga pangalan dyan. Ilagay mo doon sa pangalan nila. Boss, paano po pag ginanap nila yung tao? Kung si Sara nakalusot nang walang pagpapaliwanag tayo ganun din, no? Yun, vice-presidente pa, napakalaking posisyon. Tayo hindi na mapapansin yan. Di po ba? Wag ho tayong papayag, mga bossing. Dahil lahat po ng magkakaroon ng confidential funds, gagawin na lang po nila yung mag-imbento ng pangalan kahit walang pagpapaliwanag. Na hindi na matutuloy? Ano ba talaga ho sa tingin ninyo? Hindi, dapat i-remind natin ano ang dapat mangyari under the Constitution. Ang sinabi na, ako doon lang naman ako nakatingin sa Constitution kasi lahat naman tayo ay pwedeng basahin ang Constitution. Lahat, kahit hindi. Sabi ng Constitution, forthwith, sa pinaka mabilis na panahon. Di po ba? Pero yung kay nangyayari kay Chis Escudero, siya na po mismo. Siya mismo ang nagdi-delay ho, mga kababayan. Baka Chis Constitution na, mga bossing. Hindi na ho Philippine Constitution. Baka Chis Constitution na ho, mga kababayan. Kaya kahit labag sa Constitution ng ating bansa, tuloy lang. Sige, i-defer natin. 8 araw ulit. Hindi abogado. Ang nakasulat doon, pagka naka-file ng House of Representatives ng Articles of Impeachment sa Senado, ang duty ng Senado, obligasyon ng Senado, mag-trial, maglitis. Trial shall forthwith proceed. So, yun ang gawin ng ngayon, yung gustong mag-acquit. Hindi naman bawal mag-acquit. Hindi bawal pagkatapos ng tamang proseso, di i-acquit ninyo yung iba. Diba? Ang gusto lang po ng taong bayan, marinig po yung impeachment. Marinig lang po yung impeachment, mga bossing.
Alam natin, may mga nakahanda ng mga senador. No, kumpleto recados na nga sila na mag-i-acquit kay Vice Presidente. Alam na, bakit natatakot pa din kayong marinig lang ng taong bayan? Bakit natatakot kayo na marinig ng taong bayan? Yun lang ang tanong natin dun. Di po ba? Lagi nilang sinasabi, merong mga senador na nakahanda ng mag-acquit. Yung mga senador na ngayon, mga boss chief amo sir, hayagan na nga po, pinamumukha na sa mamamayang Pilipino na kumbaga, grabe, na hindi pa nag-uumpisa ang impeachment pero may desisyon na ho sila. May mga ganun na kayong senador, di ba? Parinig nyo na lang sa taong bayan. Baka magkandaletse-letse. Ano po? Baka magkandaletse-letse sa kanilang mga paliwanag, sa kanilang mga depensa. Baka hindi kakayanin ng depensa yung umapaw po na ebidensya. Kaya natatakot sila na ituloy yung impeachment. Di ba? Ba naman na gustong na-convince ng ebidensya, then mag-guilty sila. So hindi naman walang bawal doon. Ang importante, Sundin. sumunod tayo sa prosesong itinakda sa konstitusyon kasi Palitan na lang kaya natin ng cheese constitution, no? Wag ng Philippine Constitution. wala tayong karapatan na baguhin ang kung ano man yung nakasulat sa konstitusyon. That's my point. So itong sobrang delay, hindi na to forthwith proceed. Hindi na. Hindi na Fourth without na nga sabi kanina doon sa comment section no? Fourth without. talaga. Noong February pa, yan na yung point ko, di ba? Halos isang buwan natin dinidebate yan. Yung forthwith, sabi ko, hindi na kailangan hintayin ang pagbabalik ng sesyon. Hinintay. So, para sa akin nga, hindi na yan forthwith. Ngayon, na hinintay na natin, dumating na ang June 2, na ang pangako ay may pagbabasa ng Articles of Impeachment ngayon ng House of Prosecutors, dinelay pa sa June 11. So, Baka susunod pagkatapos po na narating yung June 11, iba na. Iusog ulit natin. Kailan naman ho? June 19 naman. Cheese tuition. Cheese tutation. Sabi, cheese constitution. Diba nakakakuha kayo ng bagong Wala nang Philippine Constitution. Palitan na lang daw, cheese constitution na daw. Pangalawang hindi na sang-ayon sa forthwith instruction ng Constitution. Kasi ibig sabihin ng forthwith is dali-dalian nyo, agad-agad, Opo. walang hadlang, ganon, walang sagabal, ganon. Yun yung Sa pinakamadaling panahon, mga kababayan. Putulin ko lang muna itong kay Cheese, ha?